Eto, pakinggan naman natin yung kanyang sinasabi niyang threat daw diyan sa Senado. May threat daw sa Senado, walang hiya talaga. Pakinggan natin 'to. Din sa yung issue ng threat. Sir, can you give us at least an idea? I know you cannot naman say everything, no? Give us an idea, what is this? Is this a bomb threat? Is this a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? At least give Ano yung itsura nito? Mga sinto-sinto, parang tutulo yung laway, parang mandudura eh. Ganyan yung kalaro mo nakatitig lang sa'yo, tapos bigla kang duduraan eh. O kaya kumakamot na pala yan sa butas ng puwet niya, tapos biglang ipapaamoy sa'yo. Ganyan yung mga mukhang di mo pagkakatiwalaan eh. Oo, walang hiya na yan. So, tinanong din siya dito, Sir, gulong-gulo na kami. Kasi kahapon magkakasama tayo, hindi niyo sinasabi kung ano yung threat na yan eh. Ano ba yan threat na yan? Bomb threat? Utot threat? Ano ba yan? Death threat? Paki-explain nga. us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Okay. If you remember, nung Blue Ribbon na consultative meeting, nag-suspend si Chairman Erwin Tulfo at linapitan siya ni Director Matibag. No? At hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no? Naniwala ka? Naniwala ka? Nando doon kayo sa consultative meeting. Si Matibag, kasalukuyan na nagbibigay ng kanyang PowerPoint presentation. Kasalukuyan siya nagpipresent ng kanyang walang kabuluhang presentation patungkol sa pagdidiscredit dito sa mga 18 Marines na ito. And then, all of a sudden, biglang, in the middle of his presentation, bigla niyang pinutol yung inyong session at nag-request siya na, can I approach? Kala mo nasa Kala mo nasa korte ang putyang ina. Can I approach the ledge? Walang iya na yan. So pumunta siya doon tapos bumulong-bulong. Nagbulungan sila mga bossing. Wala pang 2 minutes na nagbulungan sila. Ang napag-usapan daw nila, sabi ni Matibag, may threat daw sa Senado. Diyos ko po. Kung sino man yung threat sa Senado, NBI yun. Walang ibang nanggulo sa Senado ever kung di NBI. NBI, unang araw pa lang nung si Senator Bato pumunta dyan, nanggulo na sila. Pangalawang araw, nanggulo ulit sila. Tapos ngayon sa kanila mismo, sa bibig nila manggagaling na meron daw threat. The threat itself is them. Walang ibang threat, Diyos mio. At yung pinanggalingan ng threat na yan? Pakinggan natin. Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. No? And Armed group, talagang nanggugulo dun yung armed group kasi sila yun eh. Diba? De baril sila, de bulletproof sila, so armado sila. Nanggulo sila nung nakaraan, hindi ka nataranta, gatsyal yan. Nagkabarilan pa dun nung nakaraan, nauna pa kayong umuwi, hindi nyo pinagtanggol yung Senado. Tapos ngayon, walang may baril dyan sa loob bukod sa USAA, sa Marines at saka sa mga additional na mga security na mga police dyan. Ngayon kayo mag-iinarte na may threat. Alam nyo kung kailan may threat sa Senado? Nung nandiyan dyan si Senator Bato at saka bago makaalis si Senator Bato dyan, hindi kayo umimik ni hindi nyo pinag-work from home yung mga empleyado dyan during those times. Tapos ngayon galing sa sinungaling, galing sa mismong pinanggalingan nung threat sa Senado, yung magsasabi na may threat sa Senado, tapos yung mga taga-Senado, pinauwi ninyo ng 2 araw. Eksakto 2 araw. Kasi nga naman, holiday, ang June 12, walang pasok niyan, dahil Independence Day. Tapos bukas, may magaganap na hearing at merong 14 pa daw na mga additional na mga ex-military na magsasalita at magkukwento ng kanilang mga kwento at sasabihin kung sino yung kanilang mga pinagbibigyan ng pera-pera na yan. Diyos ko po. Tas sinasabi naman nito ni Rapi Tulfo, hindi naman daw kino-confirm netong mga basurero na ito na pera yung laman ng maletang dinideliver nila. Putang ina nyo, ano laman nun? Puto. Ano laman nun? Bulak, ganun, o kaya damit. Pukin ng ina ninyo. Pwede ba sila magdala ng damit sa inyo? Hindi nga nila alam yung size nyo. Gago pala kayo eh. Hindi naman nila nakita yung laman. Sige, mag-assume tayo. Ano laman nun? Tinapa. Kung tinapa yun, maaamoy nila yun. Kung daing yun, maaamoy nila. Kung danggit o kaya dilis, maaamoy nila yun. Putang ina, isang maletang dilis ang binigay namin. Ba't nila sasabihin pera kung hindi nila alam na pera yun? Yun ang assignment nila. Alam nila na pera yun. Kaya nga, putang ina, ba't pa ipapahatid sa kanila na isang grupo sila na puro armado? Kung hindi pera laman yan, anong laman nun? Manika? Ganon? Ina talagang bobobo ninyo.
Sinabi na rin naman nila na binibilang pa at sinabi na rin ng mga amo nila na nag-a-assign sa kanila kung saan sila pupunta kung magkano yung pera na yun Meron pa ngang mga nakadikit daw na mga post-it yun kung magkano yung laman ng bawat maleta kung di ba naman kayong mga tanga Tapos sasabihin ninyo, hindi naman nila sinabi na sigurado kami, nakita namin na pera talaga yung laman na yun. Basta sinabi na nagdi-deliver sila ng pera. O kung nagdi-deliver sila ng maleta. Kung ano yung laman ng maleta, hindi naman kasama, hindi naman sila sigurado. Putsang ina niyan. Kung halimbawa ako si Erwin Tulfo, bigyan mo ako ng isang maletang punong-puno ng brief, putang ina, baka ibalibag ko sa inyo yan. Tatanggapin ko lang yung maleta na yan. Kung ang laman niyang ginto, diamante, o pera. Pero kung putsang ina damit, mga panty ng mga babae, ng mga minanyak, play money, o kaya kung ano-ano mga dokumento, putaragis yan. Tatanggapin ba naman nila o di-deliver pa ba naman nila yan? My goodness naman, sentido komon. Balik tayo rito kay Mokong. Tinanong ako ni Senator Erwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate. Nag-beef up ka ng security, pinatawag mo si Pinatawag mo si John Vic Rimulya. Ipatawag mo ulit si John Vic Rimulya. Sabi mo wag ulit siyang magsama ng mga chowariwa, mga cheerleader niya. Tapos harangin niya ulit yung mga pupunta diyan sa Senado para talagang nakakamangha siya. At tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. And I told him I'm very confident na safe naman yung building. That's why tinuloy yung hearing at that time. And may threat daw. Dahil pumunta doon yung 18 Marines, may threat. Paano naging threat yung 18 Marines? Pagpunta dyan, ayaw nyo nga papasukin. Sinasabi nyo na iniimbita nyo sila. Iniimbita nyo sila sa meeting nyo. Unang-una sa lahat, puta meeting yan. Ba't ako aatin sa meeting ninyo? Tapos sinasabi ninyo na inimbita nyo sila dyan. Puta, papasok sila ng Senado. Ayaw silang papasukin ng Senado Kung hindi pa bumaba si Robin Padilla para sabihin na hindi nyo dapat hinaharang yan kasi mga bisita ko yan. Karapatan ko ang tumanggap ng bisita rito at kung sinong gusto kong papuntahin dito bilang ako'y isang senador, dapat papasukin nyo yan. Kaya sila nakapasok, putya yan. Ninaanyanyahan nyo sila tapos yung mga nandoon sa security ayaw silang papasukin. Ano yun? Tapos noong pababa na sila para pumunta dyan, nagsabi na sila na pupunta sila dyan. Anong ginawa ninyo? Sinuspend nyo yung hearing ninyo kasi pupunta kayo kunyari sa Mindanao dahil nagkaroon ng lindol doon. Anak ng tinapay, ginagawa nyo tanga yung mga Pilipino. Akala nyo hindi nakukuha sa camera yung mga nangyayari Hindi lang ako nakarinig yun. In fact, ang kausap niya yun si Senator Erwin at narinig din ng mga ibang mga senador doon. Wala man sinabing tama yan si Matibag. Kailan ba may sinabing tama yan? Lahat naman sinabi niyan, puro kabulastugan. Diyos mio. And ang assurance ko naman sa mga senador na through our Sergeant at Arms, ready tayo for any eventuality. That's why tinuloy. Nagkaroon lang ng earthquake kaya maaga in-adjourn or maaga sinuspend yung hearing. And at this Akala ko ba meeting but hearing? Ano ba talaga? Sabi nyo consultative meeting tapos ngayon naman sinasabi mo hearing. Walang hiya Gulo-gulo kaya wala ka ng kilay Ito literal na nagsunog ng kilay. Basta susunod katulad ka na ni Chis Escudero, meron ka na ring tatong kilay that same day, I called the director of NBI to get more details. And shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo sa loob ng Senado. Baka may mga manggugulo, may nanggulo na sila yun Hindi mo man lang ba sinabi na may manggugulo sa loob ng Senado, may mga armado sa loob ng Senado? Di ba ganun ginawa nyo? So ibig sabihin, may gagawa pang ibang grupo katulad nung ginawa nyo? Sana ginanon mo, gatsyal yan. Anak ng tinapay. Paano may makapanggugulo sa Senado? Gatsyal yan. Meron kayo dyan Marines, meron kayong police, meron pa kayong OSAA Sergeant at Arms. Sa labas ng Senado, dahil may mga nagvi-vigil dyan, 24 oras nandiyan dyan, mga supporters na nananalangin at nakabantay dyan sa Senado, meron kayong mga anti-riot police na nandiyan dyan. Nakasarado yung gate bago makapasok sa gate, sandamukal na mga clearance yung kailangan. Paano na magkakaroon ng threat dyan sa Senado? Ginagawa nyo naman kaming mga gago They might be armed.
So, They might be armed. So may pupunta dyan na mga armado. Makakapasok ba yan sa gate? Makakapasok ba yan doon sa hanay ng mga kapulisan dyan? At kung ako naman armado, gago ba ako? Pupunta ako dyan para maghasik ako ng gulo. Napakaraming pulis dyan. Eh di namatay ako ng tinapay. Sabihin nyo na kasi yung totoo. Na takot kayo doon sa mga lalabas pang mga bagong testimonya at lalabas pa na mga na mga bagong bintang, bagong akusasyon kapag nagkaroon ng panibagong Blue Ribbon Committee hearing. At kung bukas magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, sigurado matatain na naman kayo sa salawal ninyo, mapapagod na naman kayo magpunta dyan sa Department of Justice para kayo ay makapag-file ng kaso. abundance of caution, the following day, I met with, of course, OSAA, our Sergeant at Arms. I immediately convened yung executive committee committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate, and nag-brainstorm kami kung ano yung gagawin. So yun, kaya Hindi pwede pala mag-brainstorming ang mga walang brains. Sa bagay. Sunog yung kilay nito, matalino to, nagsunog ng kilay, literal. naglabas ako ng dalawang memo. Isa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the... Ayun, yun lang ang nagawa mo, Wingatchal yan. Ang nagawa mo sa buong buhay mo dyan sa Senado, nagpa-work from home ka ng 3 beses. Ay, napaka-ipokrito nyo, di ba? Napaka-ipokrito nyo, ayaw nyo bumoto online. Eh, kaya naman pala magtrabaho online. Kapag kami mga ganyan palang threat, kaya naman pala magtrabaho online. Kaya naman pala magtrabaho sa bahay. Oh, eh bakit ang isang senador na wala sa Senado, hindi pwede makapagtrabaho sa Senado? Eh actually, kahit nga si Leila de Lima nung nakakulong siya, senador pa rin siya nung nakakulong siya eh. Nagfa-function pa din yung kanyang opisina dyan, nakakapagtrabaho pa din naman siya. Hindi nga lang yata siya nakakaboto sa mga importanteng mga dapat pagbotohan. Pero kaya nga ginagawan ng paraan na kahit na ikaw ay nakakulong dahil ikaw ay binoto naman ng taong bayan, dahil ikaw ay nanalo naman sa eleksyon at dahil ikaw naman ay duly constituted na senador at hindi ka pa naman napapatunayan na guilty ka sa plunder na mayroong disqualification. Oo, ikaw ay isang senador pa. So, dapat magampanan mo lahat ng mga tungkulin ng isang senador. Kaya ginagawa ng paraan dahil pwedeng gamitin na panggigipit sa mga kalaban sa politika etong pagkaso-kaso at pagsasampa ng kaso ng ombudsman ng mga Nobel. Mahirap yun. Kaya nga, gawan ng paraan kung ikaw talaga concerned ka sa Senate, 24 man lang kayo, di naman kayo daan-daan katulad ng Congress na meron silang 300 yata mahigit na membro. Ayan, hindi masyadong malungkot kung mawawalan ka ng isa, 2, kahit 5. Hindi nyo mararamdaman kasi marami pa rin kayo. Pero yung 24 na lang kayo, babawasan mo pa ng 1, 2, 3, 4, 5. Putsang ina niyan. Malungkot na yan. Sa laki ng lugar na yan, wala na kayong makakausap niyan. Baka lalo kayong mabaliw niyan. So, ginagawa ng paraan. So, ayaw ninyo kapag ka-senador, pero pwede kayong magpa-work from home. So, ipokrito ka. So, ngayon, ipinakikita nyo, is the Senate of the President working kahit na, kahit na yung legislative duties ba niya ay nagawa ng Senado? Kahit na naka-work from home? If the answer is no, gago ka. Ba't ka nagpa-work from home? But if the answer is yes, kaya nga ginawa mong 2 araw yung work from home kasi yung unang nagpa-work from home ka, naging productive naman kayo, so ginawa mo pang 2, ginawa mo pang 3 araw, ibig sabihin, nagwo-work yung telecommute. Therefore, hindi nyo na dapat hinaharang yung petisyon ni Senator Marcoleta na makaboto lahat kahit nakakulong. Di ba? Tsangin yan. Hipokrito kayo, huling-huli kayo mismo. Sa sobrang takot ninyo, nagkakamali na kayo sa mga desisyon ninyo. Executive Committee meeting. And Yes. yeah, I Go gave instructions today to actually yesterday and today to our Sergeant at Arms na in the next few days mag-network rin siya with our different intelligence agencies. Sabi ko nga marami tayong intelligence agencies Kanya-kanyang in intelligence kasi kanya-kanyang kanya-kanyang network yan no? So we need to validate the information para alam natin na paano ang mga next steps natin. Style nyo, bulok. Sana talaga matuloy pa rin yung hearing na yan bukas ni Marcoleta. At kung hindi sila papasukin dyan sa Senado, dun sila sa labas mag-press con. Dun sila sa labas mag-conduct ng Senate Blue Ribbon Committee kasi sila yung legitimate
Sila talaga yung lehitimo. Hindi pa sila napapalitan bilang mga opisyales ng Senado dahil hindi pa naman nakakabuo ng majority na bago itong kabilang kulto. Oh. Sir, last on my part. Yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, I'm sorry, yung 18 na 18 nagpakilalang bodyguards? bagay. Yes, sir. 18 bodyguards? Yes, sir, Um, 18 Marines. Actually, yun ang... Diba? Talagang pinupush nila yung 18 bodyguards eh. Wala kayong mga utang na loob. Kaya nakakatulog ka ng mahimbing dahil sa mga sundalo na yan. Regardless if sila ay hindi na mga militar, pero the fact na nag-serve sila sa bayang Pilipinas, inalay nila yung kanilang buhay para sa kanilang serbisyo, dapat binibigyan nyo sila ng importansya. Bakit ba ayaw nyo gamitin yung 18 Marines? Okay, 18 bodyguards. So, sabihin na nga natin 18 bodyguards. The point here is, sinabi nila nagnakaw yung mga congressman tsaka mga senador na pinagdeliberan nila ng pera. Oh, anong tawag mo sa mga magnanakaw ng mga senador? Senador pa din ba? Hindi naman nagnakaw yung 18 Marines na yan eh. Hindi naman sila nagnakaw. Wala silang kinupit. Wala silang pera ng gobyerno na dinispalko o ninakaw sa taong bayan. Yung ninanakaw ninyo o ninanakaw ng mga ahensya ng gobyerno, ninakaw ni Zaldico at saka ni Martin Romualdez, hinahati-hati nila. Inutusan lang sila na mag-deliver ng pera. Ngayon, sasabihin nyo sa kanila, bakit hindi kayo nagsalita noon? Ang tagal nyo na palang ginagawa yan. Nagsasalita na nga sila ngayon eh. So, kung noon man o ngayon, parehas pa rin naman yun eh. Kung magsasalita sila noon, magsasalita pa rin naman sila ngayon eh. Sinasabi na nga nila ngayon eh, kung ano yung mga experiences nila, kung kani-kanino sila nag-deliver, ba't ayaw yung paniwalaan? Tas yun lang ang panglaban ninyo sa kanilang mga testimonya na hindi naman sila mga Marines. Okay, sabihin na nga natin, hindi sila Marines eh. Pero hindi rin sila nagnakaw sa bayang Pilipinas at nag-aakusa sila na si Erwin Tulfo, hinatiran nila ng pera. Na si Rapi, tawag dito, yan si Trillanes, hinatiran nila ng pera. Oo, na yung ICC daw ay galing sa flood control project scandal pera, kung ano-ano man yan. Yun ang dapat nating i-prioritize, hindi yung putsang ina, 18 Marines. No, 18 bodyguards. Regardless, bodyguards, Marines, whatsoever, meron silang sumbong na lehitimo. Meron silang mga pictures, ebidensya, mga chat messages, at meron silang ID. Sinasabi nyo rin na si Zaldico ang mastermind niyan. Meron silang ID na sila ay sangkot, na sila ay tao talaga ni Zaldico. Kung sakali mang kasuhan sila dahil doon sa pagdi-deliver nilang pera, ready din sila para lang matigil itong korupsyon sa bayang Pilipinas. Sigat tsalya, no? According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from Huwag nyo nang papasukin lahat. Huwag nyo nang papasukin yan. Buong taon hanggang 2028, kung gusto nyo, huwag nyo nang papasukin yung Senado para safe na safe kayo. Sana all safe. and heightened security measures para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Sir, sorry. Hindi apektado yung mga empleyado. Apektado na nga yung mga empleyado dahil nangagaw kayo eh. Kasimple-simple lang naman ang gagawin nyo kasi gatsalyan eh. O kukuha pa kayo. Ba't hindi nyo ba kasi kaya magantay ng isa pang linggo, ng another week, para, kasi ganun naman ginawa ng mga ng grupo ni Cayetano. They waited and waited and waited and waited hanggang magkaroon sila ng numero. Bakit hindi nyo ba kayang gawin yun? Kasi wala na kayong matakot, kasi wala na kayong maharas, wala na kayong lahat na ng mga natira dyan sa grupo ni Cayetano handa nang makulong para sa bayan. Diyos ko po. Wala, sirang-sira si Gatchalian dito. Putsang inang yan. Wala ka nang kwentang senador, sinira mo pa yung pangalan mo. Connected to them, meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Ano ibig sabihin nun? Wala. Charot. Alang kwenta. Walang hiya na yan, no? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palalapakan, pag mali
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa